Yan, sa mapagpalang araw po sa ating lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kapwa nating OFW na narito. Yan po at sige, bago po tayo magsimula, pwede po bang patype kung saan location kayo? Anong country? Patype naman po dyan. Saan po ba tayo ngayon? Narinig niyo po ba ako? Yan, from Kuwait, Jeddah, KSA, Puntod, CDO. Yan, okay. Salamat sa mga sumagot at nag-type dito. Yan, quiet. So karamihan na may Philippines. So Middle East ang karamihan po na narito po, no? Yan, sa mapagpalang araw po sa bawat isa. At sige, tayo po ay mag-uumpisa na. Hindi na po natin patatagalin pa. Pwede po bang paka-type clear? Kung nakikita nyo at naririnig nyo po ako, nakikita nyo ba itong aking ano? Yan. Clear. Okay. Sige. Yan, my name is Jimmy Adeli Gonzalez. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin dyan, from Giginto, Bulacan. Pero Bicol po yung aking province. Senior company nurse po ako dito. Dito sa Steel Company. Graduated in OLFU o Our Lady of Fatima University. Mango Farm owner, entrepreneur. Onliner po tayo. 24 years OFW. Dito po sa Saudi Arabia. Nangarap po mag-abroad. Ngayon nangangarap na pong mag for good. Yan, ako po yung founder ng Filipino OFW Traders Community at Pinoy OFW Traders Community na under po yan ng Kabayan Traders Community. Yan, ito po yung aking family. Isa yung anak ko at yan, yung mother ko, father ko. Yung father ko, nag-pass away na siya. Then ito po yung aking mga negosyo. No, isa kong co-ownership ng isang gasoline station. Farm owner po tayo, mango farm owner. Yan po yung mga fruit of ano natin, fruit ng mga bunga ng mga mangga at abukado. At ito po yung apartment na pinagawa ko at salamat sa Diyos dahil sa Forex ay natapos po siya. Yan po, natapos na po siya, no? Then, sabi nga ni Robert Kiyosaki, failure is the first step to success. Never stop trying because of fear. So kung sa totoo lang po, bago tayo magsisimula, kukwentuhan ko lang po muna kayo, no? Doon sa aking mga karanasan, no? Ako po ay negosyante na noon at ayoko mag-abroad, no? Ayoko pong mag-abroad, ayoko pumunta sa kung po mag-abroad ako, yung ano lang, yung siguro yung pleasure o kaya magbabakasyon, tourist lang ganon. Kaya nga nagnegosyo ako, binata pa lang ako nung nagnegosyo na ako. Nagkaroon po ako ng grocery, nag-buy and sell po ako, tapos nagkaasawa ako, nagkaroon kami ng fish pan o yung yung palaisdaan, tapos nag-piggery, nag-lending, nag-ano rin po ako, yung ano to? Ah, nag-buy and sell yung e-commerce na po, drop shipping. Yan, bumibili kami ng mga products sa Divisoria, sa Baclaran, damit, sapatos, yan, binebenta namin. At lahat po nung sinabi ko po sa inyo, sorry to say na talagang nag-ano po yan, lahat po yan nalugi. Okay? So, lahat po yan nag-fail. Pero naniniwala ako na sabi nga rito, failure is the first step to success. Never stop trying because of fear. Hindi ako natakot dahil alam ko na yung mindset ko is sinimulan ko to, tatapusin ko to, at kikita ko. Although hindi ako kumita sa mga dati kong negosyo, pero nagtuloy-tuloy ako. Nandun yung mindset ko na sabi ko, tutungtungan ko lang tong failure na to. So yun yung mindset ko. At kasi yung mindset ko noon, nung nagdinegosyo ako mali. Nung magninegosyo ko, ang mindset ko is para kumita ng pera. Ayun naman talaga, 'di ba? Ang dapat na para kumita ng pera. Pero ang mali ko, hindi ko inaaral.
So gusto kong kumita, pag nagnegosyo ako, gusto kong mabalik agad yung capital sa akin. Gusto ko kumita agad ako. So maling mindset pala yon. Kaya pala maraming hindi nakakapagnegosyo, no? Hindi negosyo dahil ang iniisip nila yung kapital. Pag inisip nila yung kapital, ang susunod na isipin nila, paano kung hindi ako kumita? So pag yun ang mindset mo, huwag ka nang magnegosyo. Kung yung mindset mo, problema mo lagi kapital, huwag ka nang magnegosyo. Kasi wrong mindset. Ang gustong magnegosyo at ang gustong maging successful, hindi nila problema ang kapital. Hindi nila kagad iniisip, nakikita o mabawi kagad yung puhunan nila. Ano iniisip nila? Kailangan magawan ko to ng paraan. Pag nagawa ko ng paraan, kailangan aralin ko. Kasi pag inaral mo, kailangan mong kumita. So dapat yun yung mindset. Yun yung mindset na wala ako noon. Kaya salamat sa Diyos dahil nung time na ngayon ay nakaka-attend na ako ng mga mentoring, no, yung mga successful na tao, nanonood na ako, nagbabasa na ako ng mga libro. Kaya isa sa mga binabasa ko to kay Rich Dad Poor Dad na kung saan nakita ko kung paano yung mga successful na yung mga taong failure ay naging successful. So napalitan yung mindset ko na kung saan yung failure pala is not the opposite of success. It is the uh, uh, ano uh, yung first step para doon sa success mo. Hindi siya opposite, kundi isa part of success, no? Parte siya ng success. So kailangan lang natin kung gusto mong mabago buhay mo, no? Kung gusto mong mabago buhay mo, tapikin mo sarili mo. Palitan mo yung mindset mo. Change your mindset. Palitan mo yung pag-iisip mo na mali. Tapikin mo sarili mo. Change my mindset. Yan, palitan para yung isipan mo ngayon mapunta doon sa kailangan matutunan ko to, kailangan maaral ko to, kailangan maintindihan ko to. Okay? So kasi pag-uusapan natin ngayon is winning psychology, the mindset of highly successful trader. Bakit maraming nagiging successful? Bakit may mga kumikita sa pagtitrade, merong mga hindi kumikita? Ano yung mga dahilan? 'Di ba? So tingnan natin, maaaring hindi sila kumita. Unang-una, baka mali ang mindset, emotion, nandiyan yung greediness pumapasok. At siyempre, nandiyan din yung revenge, no? Revenge trading. O yung sinasabi natin na parang ginagawa nilang sugal ang trade. So, yan yung ayan yung babaguhin nating mindset ngayon, no? Na kung saan na ang trading kailangan niya ng pasensya, no? Kailangan niya ng pag-aaral, kailangan niya ng positive mindset, 'di ba? Kasi kung ikaw ay magte-trade at meron kang fear o takot, huwag ka nang mag-trade. Ayan yung dapat mong alisin. Kasi ang isang trader o isang negosyante, dapat may attitude ka na, may attitude ka, ikaw, isa kang dapat risk taker. Risk taker ka dapat. Dapat yung fear, inaalis mo yan. Kasi pag nandyan yung fear, hindi ka makakapagsimula. At nandyan yung mga negative thoughts, mga nakikinig ka sa sabi-sabi ng iba, diyan, no? Diyan papasok yung lagi kang talunan. Kailangan ang mindset mo is laging panalo. Gaya nga sabi ko, 'di ba? Winners never quit and quitters never win. 'Di ba? So kailangan ang mindset mo is winner. No, winning mindset. Dapat 'yan ang mindset po natin. Okay? So dito, aaralin po natin, no, what is the mindset of profitable traders? Ano ba yung dapat na mindset ng maging profitable trader? No? Sabi nga rito, is not the winning traders formulate better trading strategies. Is not the winning traders are smarter. Is not the winning traders do better market analysis. Kung minsan, no, iba yung mindset natin na kailangan bago ko pumasok dito, bago ako mag-trade, aralin ko na to. Dapat bago ko mag-trade, dapat matutunan ko na muna to, 'di ba? Kumbaga, nandoon tayo sa mindset na okay, aaralin talaga natin. Pero dapat aalisin natin yung fear. So inaaral mo siya, pero i-apply mo nga. Sabi nga, training without application is useless. Useless lahat ng pinag-aaralan mo
kung hindi mo i-apply yan. Kaya ka nga nagte-training, di ba? So dapat mapalitan natin yung mindset natin na kung saan yung winning mindset dapat meron tayo. Ano bang sabi nga what set winner apart in trading is there mindset. Ano ba dapat yung mga mindset po natin? Sabi po dito sa TW o Trade with the Pros, no, 80% psychology, 20% technical. Na kung saan sinasabi rito na mas malaki dapat yung sa psychology. Mas malaki dapat na tama yung mindset mo. Kasi pag mali yung mindset mo, papasok diyan yung emotion. Papasok yung emotion, yung fear, ano pa ba, yung greediness, no? Kasi yun yung ano ayun yung ano, opposite nun na kung saan, pag pumasok yun, natakot ka, nagkaroon ka ng emotion, kahit na marunong ka mag-trade, kahit na nandiyan yung technical analysis na yan, kahit nandiyan na yung nakalatag na sa iyo yung mga gagawin mo, kahit may cheat codes, kahit may tools yan, kung nandiyan diyan sa kung mali yung iyong mindset, hindi ka pa rin mananalo. No, nandoon ka pa rin sa losing, no? Lose ka pa rin lagi kasi kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto mong mabago buhay mo, baguhin mo muna yung mindset mo. So warning lang po, no? This principle may be hard pill to swallow. Maaring yung maririnig nyo po sa akin ngayon, baka yung iba sabihin, ang yabang naman magsalita nito, o kaya sabihin, ang harsh naman magsalita nito. Hindi po ako naririto para ipamper kayo o i-baby kayo. Kung hindi ka handang masaktan, no? Hindi matouch yung ego mo, kung hindi ka handa, pwede ka na mag-leave. Dahil hindi natin kailangan dito yung takot. Hindi natin kailangan dito yung pusong mamon. Kailangan natin dito yung pusong bato. Okay? Okay? Kasi yung maririnig nyo po sa akin ngayon, sigurado, hindi ko kayo kilala, pero tatamaan kayo ng bato. Masakit, pero dapat mong tanggapin para matuto ka. Para mapumitik sa isip mo, ito pala yung mali ko. Ito pala yung dapat gawin ko. Okay po? So, binigyan ko na kayo ng warning. Okay? Kung kung ikaw ay masasaktan, no? Kung ikaw ay masasaktan, isipin mo kung bakit ka nasaktan. 'Di ba? Dali ah. Isipin mo bakit ka nasaktan? Ano yung nakasakit sa iyo? 'Di ba? Then mag-reflect ka. Pag na-reflect mo, ay oo, mali ako. Tanggapin mo lang. At sigurado ko sa iyo, mababago ang kaisipan mo. Yung negative, turn into positive. Okay po? So, clear tayo ha. Nagbigay na ako ng warning sa inyo dyan. Yan. So, sa journey po natin, no, kahit saan negosyo, no, kailangan mo munang aralin kasi napakahalaga yung learning. Hindi ka hindi ako magiging isang nurse kung hindi ako nag-aral. At hindi ako kikita kung hindi ko yan inaral. So kaya pag inaral mo, kagaya dito sa trading, first step is learning. Na nakakaano lang no, may mga nag-enroll, 'di ba? Tinatanong nila, ay sayang yung oras, aaralin pa pala, hindi ba pwedeng magte-trade na agad? Sige, pwede ka naman mag-shortcut, 'di ba? So mag-trade ka, huwag mo munang aralin. Anong pwedeng mangyari sa iyo? Magfe-fail ka. Tama? So kailangan mong aralin. So ibig sabihin ba pag inaral mo, tapos nag-trade ka na, kikita ka ba? Yes, kikita ka. Pwedeng kumita ka, pwedeng hindi. 'Di ba? Pero titingnan natin sa buhay po natin, hindi na iiwasan yung mistake. Walang taong perpekto. Sabi nga, nobody's perfect. Maliban na lang kung ang pangalan mo ay perfecta o pangalan mo perfecto, no? Nag-iisa ka lang. Perfect. Ayun yung pangalan mo eh. Okay? So ano yung ibig kong sabihin? Pwede kang maging profitable, pero later on, habang naglalakbay ka, mararanasan mo yung failure. Ako, nagnegosyo po ako. Naranasan ko yung failure. Naranasan ko din maging profitable. Maniwala kayo't hindi, nung natututo na ako sa online, sa trading, pumasok ako ng crypto,
'di ba? So nung una, marami may mga na-experience ako na na-scam ako. Then pumasok ako sa Forex, nag-crypto ako. Nung pagdating ko sa crypto, naging profitable po ako diyan. Do you believe na kumita po ako dito ng 10 million? 10 million sa crypto. Then, dahil hindi ko na-manage yung pera ko, nag-fail. Ano ibig sabihin? Nag-back to zero po ako. 10 million, nag-back to zero ka? Anong ginawa mo? Nakabili naman ako ng properties. Nakabili ako ng properties, sasakyan, napagawa ko yung bahay ko. Kaso, yung isang bahay ko na pinagawa ko, naloko na naman ako, 2 million linabas ko doon, hindi pa natapos. Pero yung isang bahay ko, natapos naman na. Okay, so yun mga yon. Tapos, siyempre, yung iba pang mga gastusin, no? Do you believe nag-back to zero ako? Nagtotoo po 'yun, nag-back to zero ako. So nag-fail ako diyan, pero hindi ako huminto. Ang sinabi ko lang sa isip ko, ang mindset ko, paano ako magiging successful? Babalik uli ron. 'Di ba? So yun yung time na kung saan syempre prayer, 'di ba? Prayer then nanonood ako lagi ng mga motivation. No, hindi ako yung nagdadrama, hindi ako nanonood ng drama. Pag ganyan nanonood ako ng motivation, nakikinig ako ng mga preaching, nag-ano ako, praise and worship. Yan, ayun yung mga sinasabi ko yung mga ginagawa ko. Yan, kasi ayun yung alam kong makakatulong po sa akin. Then umangat, no? Umangat ako, muli nakakita ako ng isang platform na kung saan kumikita ako ng 1 milyon isang buwan. Okay, nag-drop shipping po ako. No, drop shipping. Kumikita po ako ng 1 milyon isang buwan. Kaso lang, yung drop shipping na yon, hindi naman siya scam, kaso nagka-problema sa SEC. Alam natin naman sa ganyan, no? Pag nagka-problema, hindi na natin alam kung ano yung mga ano. So hanggang sa muli, no? Kumikita naman, may nakita na naman tayong iba. So, trinabaho natin, kumita tayo. Kaya, yon nakapagpagawa ako ng apartment. At bumalik sa punto na nasiro uli. No? Nasiro uli. Pero sabi ko, susu tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagninegosyo. Ang sabi ko lang, kailangan ko ng strategy. Kasi dapat meron kang strategy. Kailangan may goal setting ka. Ano yung parang 'di ba sabi nga ano daw mahalaga pag-aaral, diskarte. Both 'yan. Mahalaga yung pag-aaral tsaka diskarte. Yung in other words, yung strategy is diskarte para sa akin eh. Kailangan mo ng diskarte. Hindi pwedeng puro learning, kailangan din may diskarte ka. Ayun yung tinatawag natin na strategy. So nung naaral ko na 'yan, na strategy, okay? At nakilala ko ulit po, sabi ko kailangan kasi na bago ako join sa community natin, na scam na naman ako sa Forex dahil nakisabay nga ako sa trade. Sabi ko, dapat mapalitan ko tong mindset na to, hindi na dapat ganun. So dapat aralin ko na talaga ang Forex. So salamat sa Diyos dahil napasok tayo dito sa community at dito, yan, gumana na yung ating strategy. Paano? No, paano tayo, inisip ko na yung long term. So ito na, nandito na tayo. So sa buhay po natin, kailangan ng learning, no? Kailangan kang maging profitable, pero tandaan po natin, huwag kang susuko kung ikaw man ay mag-fail. Never give up. Lahat ng nagfe-fail ay nagiging successful. Pero siyempre, bago ka maging successful, dapat meron kang strategy. So dito po sa Forex, ganyan po dapat yung ginagawa natin. Aralin natin, pag naging profitable ka, may loss ka, wala namang 100% sa Forex, okay lang yan, mag-fail ka. Ako nga po, natalo rin nasunugan ako dito ng $3,000. Sige, okay lang, tuloy-tuloy lang. But ngayon, dahil nagtuloy-tuloy ako, sabi ko, yung nag-fail ako, nag-reflect, ba't ba ako nasunugan? Ano ba yung mali ko? So, binalikan ko, inaral ko, then tuloy-tuloy lang ako. Then, strategy. Nung natutunan ko na to, yung strategy na to, do you believe na kumikita na ako dito ng 300,000 a month? Ngayon, baka
A month ko ngayon nasa 400K na. 400,000 na. 400,000 a month. Mas malaki pa sa sinesweldo ko. Kaya yan, no? Lalo kanina, no? Nag-trade ako. Ayan, nandiyan si Coach Lars, nakita niya. Kumita ako ng $1,195. Okay? So yan yung kinita natin sa trade. Bakit? Kasi meron tayong strategy. Okay? So yan yung napakaganda na dapat natin malaman, no? Sabi nga rito, ang tanong, pag nag-aral ba ako ng trade, ilang taon o ilang buwan bago ako maging profitable? Alam niyo po, sabi ko nga, dapat aralin, di ba? So, inaaral natin. Kapag ikaw po nag-aral nung sabi nga natin, formal class, walang cheat codes, walang tools, no? Walang tools, walang cheat codes. It takes at least a year. 1 taon bago ka maging profitable. So, ibig sabihin, nagte-trade ka na, aso hindi pa ka ganun ka-consistent. So, it takes at least a year to consistently make money from day trading. Day trading, swing trading, no? At kailangan yan, full-time na ginagawa mo at kailangan mo ng mentor. Kasi marami po sa atin na gustong matuto mag-trade o nagte-trade na pero walang mentor. Meron nga akong meron nga isa sa akin na gustong estudyante na matuto sa trade. Tapos ang gusto niya, ayaw niya sa community. Sabi ko, ayaw ko nang may community. Ayaw ko nang sabi ko, wag ka na mag-trade kako. Dito kasi may community kami. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lang. Kailangan mo yung iba. Yung mga tao na sige, pwede ka naman mag-trade solo mo. Kaso wala kang katuwang. Ibig sabihin, pag nanghihina ka, sino magtatayo sa'yo? Mag-isa ka lang. Kaya nga po no, sa mga Christian diyan, siguro maintindihan niyo 'to. Sa pagdi-disciple o sa evangelize o paghahayo, hindi inalaw ni Kristo na isa lang dalawa. Bakit? Kasi magpapalakasan kayo. Kahit sa church, 'di ba? Sabi niya, dumala kayo sa lingguhang pagtitipon. Bakit kayo pinadadalo? Kasi para magpalakasan sa isa't isa. So mahalaga 'yun, yung pagpapalakasan. Ngayon, kung mag-isa ka lang at wala kang mentor, wala kang community, pwede ka naman mag-trade. Kaso, walang energy. Hindi kagaya, no, nakita natin sa community natin na kung saan yung nagte-trade, nandoon. So ibig sabihin, nandun, yung mindset mo na takot, napapalitan ng tumatapang ka, nagiging resilient ka, no? Nabubus ka, na kung saan nadadamay ka doon sa mga ah, malakas yung energy, 'di ba? So ngayon, pag yan yung inaral mo, sa trade, at abutin ka ng at least 1 year. O pinakamatagal na 6 months, 'di ba? 6 months, ayan yung pwedeng mangyari. Pero ang kagandahan po, no, dito po sa atin, sa community natin, because of mga trainings na ginawa ng community syempre sa pangunguna ng ating coach, si Coach Nars, no? Meron tayong Hero 30. Ano tong Hero 30? Ito yung mga from zero knowledge to profitable trader. Na kung saan habang inaaral nila yung trading, kumikita na sila. So yung kagandahan. Kaya nga po sa community natin, dito talaga matututo ka na kasi dito sa Hero 30 na to, itinuturo na step by step. No? Kahit zero knowledge ka, matututo ka na para maging profitable trader ka. Pag 1 buwan hindi ka pa natuto diyan, ewan ko na lang. Maaring hindi mo yan inaral o hindi mo sineryoso. Kasi dito, 2 days, 3 days o 3 session pa lang. 3 session pa lang, hindi pa natatapos. Yung 1 buwan, marunong na mag-trade. Kumikita na. Okay? So yan po yung kaganda. Kaya makikita nyo kung naka-join kayo doon sa Hero 30 na page, makikita nyo doon yung mga posting na ang daming naging profitable dito. From zero knowledge to profitable trader. Yan po yung kagandahan sa community natin. So mahalaga yung community. Kaya makikita natin, no, ito lang naman yung mga kinita ng mga nag-aral mag-trade. Live trading po yan, ha? Live trading. Kasi yung mga demo, may mga VIP nakalagay.
So live trading po yan. Kumita lamang sila 160.65 to 112. Dahil yan, inaral nila. Okay? So yan, kita po natin yung mga resulta. At ito pa, 403, 403. So kanina nga sabi ko sa inyo, nag-trade ako habang nagmi-meeting kami na Coach Nars at Coach David. No, nagte-trade ako at pinakita ko sa kanila kumita ako ng $1,195. Dollars ha. Winidraw ko na. Winidraw ko na. Okay? Ang kagandahan pa rito, no? Meron tayong Surefire VIP signal. Ito day trade to pero ginagawa ko tong minsan scalping. So marami nagiging profitable dito. Ayan po yung kagandahan na kung saan, yan yung sinasabi nating strategy. Strategy na kung saan sa tulong ng cheat codes. Habang inaaral mo, pwede ka na palang kumita. Yan yung kagandahan. Do? Ayan yung kagandahan na kung saan dito sa community natin, habang inaaral natin yung trading, kumikita ka na sa tulong ng cheat codes at yung training na ginagawa po natin. Kasi yung training po na yan, ano, yung marami nag-enroll diyan kasi may ano yan eh. Maraming nag-avail doon kasi nga gusto nilang matuto doon sa training na yon. Okay? Then ito po, no, from sa group po natin, sa community natin, yan, sabi niya dito, follow Surefire VIP signal. Yes, sir. Habang inaaral pa, sinusunod din cheat codes. Halos lahat ng profitable demo trades ko cheat codes. Oh, lahat ng profitable niya ay cheat codes. Although ito ay ano to, no? Demo pa, pero nakita niya na profitable yung ginagamit nating mga cheat codes. At ito, isa sa katunayan na may nakapag-withdraw na po, no? Nakapag-withdraw na kung saan niya, no? Yung result niya earn $656, no? $656 ang araw in trading, already withdraw $500. Beriin mo, $656, nag-withdraw na siya ng $500. Sabi nga dito, success is real for those who believe and take action. Don't wait. You could be next. Okay? Magiging makatotohanan lamang ang 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 pagiging matagumpay kung magte-take action ka at maniniwala ka. No? Ang katagumpayan ay kasama diyan yung pagtitiwala mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung naririnig nyo na lagi ito sa akin, success is start when you decide to begin. Hanggat hindi ka nagsisimula at hindi nababago yung kaisipan mo, hindi ka magiging successful. Pero once na nagdesisyon ka na gusto mong maging successful, mangyayari yan. So lahat po yan nanggagaling sa isipan po natin. Pag sinabi mong kaya mo, makakaya mo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo makakaya. Subukan nyo po yan, di ba? Na-experience nyo na po ba yan? Na-experience na po ba yan? Yes or no? Sino naka-experience? Sige, yes or no? Na-experience nyo na yon? Pag sinabi mong hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mong kaya ko, makakaya mo. Gising pa ba kayo? Ba't wala sumasagot? Yes or no? Yes po. Yan. Isa lang yung gising. O dalawa na silang gising. Nasaan yung iba? Tulog na. Yan. Na-experience natin yan, di ba? Na kung saan, nandoon talaga na malalaman natin na kailangan maniwala ka. Kasi kung di ka maniniwala, tulad ng halimbawa, magninegosyo ka, kailangan pag magninegosyo ka, maniwala ka, nakikita ka. Kasi kung hindi, huwag ka na magnegosyo. 'Di ba? Kung iisipin mo, magninegosyo ako pero baka malugi ako. Magninegosyo ako pero wala akong kapital. Eh huwag ka na magnegosyo pag ganyan mindset mo. Dahil hindi ka makakapagsimula ng negosyo. Kaya nga yung iba, 'di ba? O isipin mo, ang daming gustong magnegosyo. May mga kakilala ko, magninegosyo daw sila. Aso problema daw kapital. Hanggang ngayon walang negosyo eh. Kasi problema kapital eh. 'Di ba? Tingnan niyo po yung mga nandoon sa GC, ang dami natin, 'di ba? Pero bakit yung iba hindi pa nagte-trade? Kasi ang katwiran nila walang kapital eh. Pero gusto mong kumita, gusto mong matuto, 'di ba? Gusto mong maging successful. Pero ang mindset mali. Okay? Kung gusto mong kumita, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Eh birthday nga wala kang pera, gusto mo maganda, na pinangungutang mo, 'di ba? Makapaganda ka lang. Tapos pang negosyo, ito yung nakakalungkot, no? Marami sa atin.
no? Mas tiwala sila sa sugal eh. Nag-i-scatter, tumataya sa loto, lottery, wedding, di ba? Pag sinaya mo rito, oy, dito ka pag-aralan natin 'to. Pwede tayong kumita dito. Ano sasabihin? Ayoko, wala akong pera eh. Di ba? Pero doon sa pagsusugal, hindi sila nanghihinayang na hindi nila alam kung mananalo matatalo sila pero nagsusugal sila, 'di ba? So, 'yan po yung mga sinasabi natin na mindset na dapat mawala sa ating mga Pilipino. Ito pa mga example po no, mga kumita. Pinapakita lang natin 'to not to brag but to inspire you na pwede ka talagang kumita rito. Depende na po 'yan sa atin, no? Kailangan lang talaga natin aralin. Okay? So ito, withdrawal ko po ito, no? Kailan ba 'to? Yan, July 18 nung withdrawal ko, no? 1,218 po. Yan po yung result, no? Transaction. Yan po yung aking withdrawal, no? Sabi nga rito, winning wages war on the battlefield, your mind, no? Kung gusto mong manalo sa labanan, kailangan ang mindset mo is manalo. Kung ikaw ay lalaban sa isang palakasan o yung sport, 'di ba? Basketball, track and field, kung ano man 'yan, kailangan ang mindset mo diyan is manalo. Kasi kung mindset mo diyan, lalaban ka na baka matalo, wag ka na lumaban. Kasi ang nasa isip mo pala matalo eh. Dapat kapag lalaban ka, ang nasa isip mo manalo. Kasi pag yun yung nasa isip mo, yun yung pwedeng mangyari. Kaya malaking bagay yung isipan po natin, no? Kaya dapat lagi tayong nagbabasa tayo ng mga libro about doon sa mga successful na tao. Iwasan niyo na yung manood ng mga drama. Kaya minsan nadadala niyo po 'yan sa buhay niyo, 'di ba? Yung mga manood diyan ng mga serye-serye na drama. Iwasan niyo na 'yan, okay? Winning psychology of profitable traders. So napakahalaga po na maintindihan po natin. Paano ba ako magiging profitable? No, sa mga bago nandiyan o yung mga iba na hindi pa nagsisimula, paano ba ako magiging profitable? Paano ko ba matututunan 'to? Paano ko ba malalaman 'to? Okay? So nandiyan na po kayo, ready na po kayo, no? Fasten your seatbelt. Are you ready? Ready na ba? Fasten your seatbelt dahil naririto na, no? Ihanda niyo na po yung sarili ninyo. Okay? Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Student mindset, no? Kailangan meron ka nito. Education over profit. Ibig sabihin, dapat mas mahalaga na aralin mo muna bago isipin yung kumita. Ito dapat meron ka nito. Kung ikaw ay hindi ka dito coachable o ikaw yung student na mas magaling ka pa sa teacher, wag ka na rito. Di ba? Kasi maraming tao na naghahanap ng mentor, tapos pag nakakita ng mentor, mas magaling pa sila. Ito lang tatanong ko sa iyo. Kung ikaw ay student, nandiyan ka ngayon, okay? Mas magaling ka sa akin. Sasabihin mo, mas magaling naman ako diyan sa nagsasalita na yan. Mas magaling ako kay coach. Ako nga, ganito. O sige, magaling ka na sa akin. Okay? Kumita ka na ba? Kumita ka na ba ng milyon? Kung hindi pa, mas magaling ako sa'yo. Okay? So, alisin mo yan. Kasi yung basong puno, hindi ka malalagyan. Kailangan magbawas ka o itapon mo yung laman para malagyan ka. Okay? So, kailangan maintindihan po natin. Ito yung katotohanan na kung ikaw ay nakapokus doon sa pag-aaral o sa education, susunod yung profit o susunod yung kita mo. Aralin mo muna. No, wag mo munang isipin na mabalik sa yung kapital mo. Kasi yan yung mali sa atin eh. Kaya hindi ka makapag-umpisa kasi iniisip mo paano mababalik yung kapital. Aralin mo, 'di ba? Pero kung aalisin mo 'yon, sige, magsisimula ako rito, no? Magsisimula ako dito, mag-e-enroll ako dito, aaralin ko 'to para kumita ako. Dapat ganun yung mindset. Para na sa ganun, pag pumasok ka rito, ang mindset mo is mag-aral, hindi agad kumita.
Kasi once inaral mo to, natutunan mo to, susunod na yung pagkita. Ganun sa lahat ng bagay. Sino ba dito yung hindi nag-aral? Kunyari ako, hindi ako nag-aral, naging nurse kagad ako. Hindi. Tinapos ko yung 4 years, tapos nag-board exam pa. Tapos nag-ano pa ako, nag-training pa uli. 'Di ba? Bago ako naging profitable o bago ako kumita. Kaya pag-abot ko dito sa Saudi, di maganda na yung sweldo ko. So ganun talaga. Kailangan mo mag-aral. Walang shortcut dito na pwede bang maging doktor ka nang hindi ka nag-aral? Walang ganun. 'Di ba? Ano mangyayari sa pasyente mo pag ganun? So ganun din dito sa trading. Kailangan aralin mo kasi kung hindi mo aaralin 'yan, masasama ka doon sa mga tao na talunan, laging lugi. Bakit? Hindi naman inaaral eh. Marunong nga sila mag-trade. Oo nga. Kasi yung trading, tuloy-tuloy na pag-aaral yan. Hindi yan porket kumikita ka na, hihinto ka na doon sa learning. Hindi. 'Di ba? Kasi yearly yan, nababago. Dati nga walang cheat codes, walang tools. O ngayon meron na. 'Di ba? So mas napapadali na yung ating trading. 'Di ba? So most new traders makes one big mistake. Ano 'yon? Hinahabol lagi nila yung kita kahit hindi nag-aral. Ano ibig kong sabihin? Dito, sinasabi, mag-enroll kayo. Mag-enroll ka. No? Kasi pag nag-enroll ka, meron tayong trainings, aralin mo muna. Ano sasabihin ng iba? Wah, ayoko. Sayang oras. Pwede naman ako mag-trade. Okay. Nag-trade. Ano nangyari? Nang hinayang sa pang-enroll, mas malaki pa yung na-loss. Tapos babalik sila, sasabihin, sana pala, inaral ko muna. Yan yung isang kamalian ko nun. Nag-trade ako, hindi ko inaaral. Inaaral ko kaso nakabase lang ako sa YouTube, sa mga iba-iba palang strategy. Ano nangyari? Kumikita pero mas malaki yung nawawala, natatalo. Kaya nung ginawa ko nun, huminto ako, nagpasabay trade na lang ako. Nung nagpasabay trade ako, yun, doon na ako na-scam. Tandaan nyo po, no? Iba pa rin yung may alam. Knowledge protects your capital. Kapag may alam ka, protektado lagi yung capital mo. Without proper knowledge of risk management, many traders lose their entire capital within weeks or even days. Isang araw lang. Yung 1 million mo, yung kalahating million mo, kung ilang million yan, kayang ubusin niya yan ng isang araw. Kayang ubusin niya yan ng 1 linggo. Kaya nga po marami ang nagiging marami yung natatalo kasi nga po hindi inaaral, 'di ba? Kung inaaral man nila, hindi naman naiiwasan yung mali o mistake. Hindi naman lahat nung natalo hindi inaral. Inaral naman. Tulad ako, inaral ko naman. Pero bakit ako nagkaroon ng loss? Kasama sa buhay 'yon. Ito tatandaan nyo. Walang negosyo na kung saan sasabihin mo na hindi risk. Lahat may risk. Pero kailangan mo mag-take risk. Kaya nga mo nga inaaral yan. So kailangan mo lang, magkaroon ka lang ng risk management. Ayan yung mga wala sa atin, sa karamihan na nagdinegosyo, lalo sa simula tulad ko, yung risk management. Wala ako niyan. Kaya nangyari sa akin yun, naninegosyo ko, mangungutang ako, ganito, ganyan. Tapos, yun, nabaon tayo sa utang. 'Di ba? So yun yung nangyayari sa atin. Dahil nga wala tayong risk management o kaya mali yung ating mga character, attitude, yung mga ginagawa natin. Salungat doon sa dapat na gawin natin. Okay? So yun yung isa sa mga mali kung bakit marami ang The talunan. biggest enemy Sabi of nga a po, person is not the fear. The biggest enemy of any person is the illiteracy. yan. Yan daw po kalaban ng mga enemy ng mga tao is yung illiteracy, lack of knowledge, no? Insufficient education. So yan po yung yun yung problema sabi nga ni Abdallah. Si Abdallah yan, no? Ano yung lesson diyan? Forex education is the foundation of long-term success in trading. The more you learn, the more you earn. So kung ikaw ay patuloy na mag-aaral, no, at inaaral 'to, mas malaki yung kikitain niyo. Kaya nga po diyan sa mga nandito, kung ikaw yung trader, no, yung trader na natatakot o ikaw yung trader na sabihin natin na
Ayun, alam mo yon, yung laging negative. Sandali lang ah. Yan yung mga karamihan na nangyayari. Kaya nga the biggest enemy ng isang tao is yung illiteracy, lack of knowledge. Lack of education makes traders easy targets for fake signal, pasabay trade, and misleading get rich quick promises. Kaya ako, no, isa ako. Ako sasama ko sarili ko. Kaya tayo, no, naloko. Kaya tayo na scam. Bakit? Because of lack of education. Kaya nangyari sa atin, pasabay ka na lang mag-trade kasi tamad ka mag-aral. No, ayoko, wala akong time eh. 'Di ba? Yun lagi, ang dami nating excuse. Wala akong oras diyan. Wala akong sa trabaho ko nga lang. Pero wag ka. Ilang oras ka nagba-browse, like ka ng like, wala ka namang sinusweldo diyan. 'Di ba? Hindi ka kumikita, no? Hindi ka nga kumikita, umabot ka ng 2 oras, no? Nasasayang yung laway mo sa pakikipagchismisan lang. Oh, sino diyan? Sorry sa na tinatamaan. 'Di ba? Ilang oras ka nakikipagkwentuhan, nakikipagchismisan. Ba't hindi mo 'yang gamitin sa na maghanap buhay ka o kaya magnegosyo ka o kaya mag-trade ka? Type message ka ng message, no? Panood ka ng TikTok, ng YouTube, no? Yung pinanonood mo kumikita, ikaw hindi, 'di ba? So 'yun po, no? Sasabihin natin lagi wala kang oras, 24 hours, binigyan ka ng Diyos ng 24 hours, wala kang oras o wala ka lang time management. Hindi mo lang kaya i-handle. Ang dami mong nasasayang na oras. Mag-reflect ka bago ka matulog ngayong gabi. Mag-reflect ka. Bakit hindi ko nagagawa to? Bakit hindi ko ba't hindi ako natututo mag-trade? Bakit hindi ko naaaral to? Mag-reflect ka. Eh yung iba nga rito yung taga UAE, galing siya ng trabaho kahit pagod, uuwi. Hindi na siya gagala, uuwi. Papahinga konti, kakain, mag-aaral ng trade. O ngayon, kumikita siya. Eh kayo, anong ginagawa nyo? Pag galing trabaho, oy, dito, punta muna tayo dito. O pupunta kayo dyan, chismisan. O, sayang yung oras. Di ba? Ba't hindi mo muna bigyan ng time to para aralin? Para na sa ganun, maging profitable ka. Hindi kulang yung oras. Wala ka lang time management. Hindi mo lang alam i-manage yung time. Kung hindi mo alam i-manage yung time mo, yan yung mangyayari sa'yo. Magiging talunan ka. Kaya mahalaga po yung pag-aaral. Kaya dito po, no, sa community natin, meron po tayong academy. Dito tinuturo yung basic forex, advanced forex, masterclass. Nandito na, bukod pa doon sa group sa community natin, no? May Hero 30, meron tayong chart mastery. Ito, meron tayong ganito na winning psychology. Meron tayong mga iba pang mga trainings para maging may mga cheat codes na kung saan tinuturo. So ngayon, yan, abangan po natin. Abangan natin yan. Meron tayong bagong ilalunch na kung saan yan, magkakaroon tayo ng bagong cheat codes. Yan, abangan natin yan. Abangan natin. Okay? So, mai-excite kayo rito sa community natin. Modesty aside, no, hindi sa pagyayabang. Humanap kayo ng community na tulad ng community natin. Kung may makita kayo. Yung iba nga lumipat dito eh. Bakit? Kasi hindi daw kagaya ng community doon, yung community. So hindi tayo naninira, wala tayong binabanggit. Ang pinupunto ko lang, iba kasi, iba kasi yung iba kasi yung community na kung saan hindi lang puro trading, may learning. Kailangan kasi yan eh. Kailangan ma-motivate, kailangan ma-encourage. Hindi lang puro trading. Okay lang, papasok ka dito, trade ka na. Walang ganon. Kasi pag ganon yung training na ginagawa sa'yo, kaya yung trading nagiging sugal. Kasi nga, walang training eh. Yung emotion nandoon. Bakit? Kasi pera lang yung habol. Di ba? So, dito sa atin, tinuturo natin. Kaya nga from zero knowledge to profitable trader. Maraming naging profitable dito. Sir, lahat ba natuto mag-trade? Hindi. Bakit? Kasi yung mga natuto, inaral talaga. At yung mindset nila, tama. Yung iba, sir, hindi natin alam kung ano yung ginawa nila. Bakit hindi nila inaral? Bakit sila nalulugi? Bakit sila nalolos? Hindi natin alam. Oh. Ang tanong doon, ba't ka hihinto? Ba't di ka magpatuloy? Alam niyo yung mindset ng Chinese? Kapag sila po ay nagninegosyo o nagbi-business, tuloy-tuloy lang po sila.
Ibig sabihin, pag nalugi, kinabukasan, negosyo ulit. So, ganyan po yung mga yung mga Chinese. Okay? So dito po, meron tayong basic, meron tayong advanced, no? At ang kagandahan, meron tayo ditong Hero 30 na kung saan ituturo dito na talagang kung paano ka magte-trade step by step. So maraming natuto dito, maraming naging profitable. Na ito po yung mga sinasabi ko sa inyo na halimbawa, hindi halimbawa, kundi ito yung mga resulta ng mga nag-trade after ng Hero 30. So tingnan nyo, happy time zone, yan. Here's you to all mentors for learning and to Coach Nars and MJ who introduced this. Hindi pa man nagla-live trading but I know I'm equipped now than before. Zero knowledge. Kahit na BI, kahit na demo yung account nila, pero profitable na. So makikita mo dito na kung saan wala ka dating alam, pero ngayon nakakapag-demo account ka, alam mo na yung mag-execute ng buy and sell, alam mo na magbasa ng signal, alam mo na yung malaman yung mga candlestick, yung mga indicators, di ba? Hindi mo alam dati yan, pero dahil inaral mo, natuto ka. At ngayon, eto na, no? May mga kumita na. Yan, ba? So ito yung mga ito yung mga ano no, mga naging profitable after nung mga trading. So napakahalaga po ng community. Ito yung pangalawa natin is right people, right mindset. Kung gusto mo maging successful, humanap ka ng mga taong successful. Ganito lang 'yan. Pag sinamahan mo yung mga taong negative, negative ka rin. Pag sumama ka sa mga taong chismosa, chismosa ka rin. Pag sumama ka sa mga taong mahilig manira, ganun ka rin. Anong mapapala mo doon? Di sumama ka na sa mga tao na maging Kasi kung gusto mo daw maging successful, sumama ka sa taong successful. At kung ano yung ginagawa niya, gayahin mo para maging successful ka rin. At syempre, nandun yung coachable ka. Ako po, marami na akong community na naitayo, na gawa, no, before. Lahat ng mga business na pinasukan ko, malaki yung aking naging community. Pero nung pumasok ako dito, dahil may leader dito, may mentor ako, lahat ng alam ko, inalis ko. Bumaba ako kasi may leader ako. So dapat ganon. Kasi hanggat yung pride, no, yung pride ay nasa iyo, tandaan mo, hindi ka aasenso. Pag may mentor ka, sundin mo. Kung naging successful siya, gawin mo. Nung una, siyempre may sarili akong strategy, di ba? Pero nakita ko, parang dito hindi ako yung strategy ko hindi maging effective. Pero dahil may mentor ako, nandiyan si Coach Nars, tinuruan niya ako kung paano gagawin. Anong ginawa ko? Coachable. Kung ano yung sabihin niya, ginagawa ko. Kaya sumunod ako sa kanya. Kung kumikita na siya ngayon, kumikita siya dati, kumikita na rin ako ngayon. Di ba? Bakit? Kasi successful na siya eh. Naging successful siya, so susundan ko lang siya para maging successful ako. Kumikita siya, so kumikita na ako. Kasi bakit? Ginagawa ko yung ginagawa niya. So ganun lang. Yung tamang mindset. Kung gusto mong kumita, narito kami, ginagabayan ka namin, di ka naman namin tuturuan para masira buhay mo rito, di ba? Tinuturo nga namin dito para mabago yung buhay nyo. So nasa sayo na lang yan kung paano mo susundin. Kaso may mga tao rito na mas magagaling pa. Sinabi sa iyo, mag-TP ka na, hindi ka nag-TP. Magsabi sa iyo, aralin mo muna, wag ka muna mag-trade. Nag-trade ka. Ano nangyari? Talo ka. Ayan yung napapala ng mga taong hindi sumusunod. Naalala ko noon, nung bago-bago ako dito, pinakita ko kay Coach na yung kita ko. Sabi niya sa akin, bro, TP mo na yan. Tinipi ko na. O di, kumita ako. Hindi ko na tinuloy. Kasi sabi sa akin ng mentor ko dapat ganon. Di ba? Kaso, ang nangyayari sa iba, sabi, itipin mo na yan. Ay, hindi. Malayo pa. Kikita pa ako. Nangyari. Kinabukasan, talo, sunog. Bakit? Hindi ka sumunod eh. Yan yung napapala ng mga taong hindi sumusunod. Gusto matuto, kukuha ng mentor, mas magaling pa sa mentor. O di, magaling ka na. Di ba? So dapat, right people, right mindset. Pumili ka ng tao o community
na kung saan tama yung mga tao. May nagtanong po sa akin, no? So mamaya ko na pala ikukwento yan. Sabi nga rito, the right people, faster growth. Ibig sabihin, tamang tao yung sasamahan mo, mas lalago ka, mas marami kang matututunan. Surrounding yourself with experience and like-minded trader helps you learn proven strategies, avoid common mistake, and stay motivated. Ito yung kahalagan kung bakit tayo naririto. Kaya tayo may community. Bakit? Kasi kailangan natin ma-encourage, ma-motivate. Pag nag-iisa ka lang, mahirapan ka. Kahit na nananalo ka, pero darating at darating. Kasi walang 100% sa trading. Kahit saan business. 'Di ba? Pag ikaw nga may tindahan, sari-sari store, magiging mabili ba 'yan? 'Di ba? Hindi magiging mabili 'yan. Lagi. So kailangan 'yan, may time na mahina, yung mahina, no? So dumarating yung ganun. Kailangan mo pag dumating yung ganun, may nagpapalakas po sa iyo. The right mindset, long-term success. Kapag tama ang kaisipan mo, yung pagiging successful mo tuloy-tuloy 'yan, no? Kasi dito po sa trading, hindi lang basta magte-trade ka, no, na kung saan pag nakita mo pag pumasok ka sa trading, trade ka na, nakita ay uptrend, trade ka na kagad. Hindi. Kailangan mo dito ng discipline. Kailangan mo dito ng pasensya. Balikan mo muna. Tingnan mo muna yung previous market. Tingnan mo muna. Then, ano yung trend? Tingnan mo muna yun. Huwag ka muna sumabak. No? Nakita mo lang na sell na ganito malakas tapos biglang tumaas, 'di ba? So yun, dapat ganoon. Kaya kapag magte-trade ka, ito yung sasabihin ko sa inyo. First, bago ka mag-trade, magdasal ka. Then, huminga ka muna ng malalim. Tingnan mo muna, pakiramdaman mo muna ang sarili mo. Then pag nag-pray ka, then tingnan mo na yung chart. Mag-chart ka, tingnan mo yung previous, no? Huwag ka munang doon sa tumingin na kumita ka. Basta tingnan mo muna 'yon. Then be patient. Tingnan mo muna. Then saka ka mag-proceed. Okay? Kasi pag ginawa mo 'yan, no? Pag ginawa mo 'yan, kikita ka talaga. Kung gusto mo maging successful, maging pasensyosa ka. Magkaroon ka ng self-control o emotional control. Ano pa dapat? Winning mindset helps you to stay consistent. Overcome fear and greed and handle setback like a pro. Kailangan matuto ka, mawala sa yung greediness, mawala sa yung takot. No? Kailangan maging consistent ka talaga. At siyempre, mangyayari yan, no? Para mawala yung takot mo, para maging consistent ka rin, kailangan mo lagi ko sinasabi, kailangan mo ng community. Kasi bakit? Kasi the right community, sila yung nagbibigay sa iyo ng support and guidance pag nagkakamali ka. Hindi ka nila bibitawan, hindi ka nila sisiraan, 'di ba? Kaya nga may nagtanong sa akin, ito na 'yon. May nagtanong sa akin, Coach, paano mo malalaman kung tamang community ka? Ito, bibigyan kita ng tip. Kung gusto mong malaman na sa tamang community ka, unang-una, dapat may learning. Okay? At siyempre, may discipline. At siyempre, may training. 'Di ba? At yung motivation, mahalaga yan. Kapag ang isang community, pagpasok mo pa lang, ang lumalabas na sa bibig ay paninira, bad influence na kagad yan. Zero na. Kaya sa akin, may mga community ako nasalihan na gano'n. Pagpasok ko, ay si ganito, yung mga nako, lalabas na ako dyan, hindi na ako ano. Kasi hindi makakatulong yun. Pag gano'ng mga tao o yung mga leader na naririnig mo na gano'n, nasa community ka, tapos ganun yung turo, bago magturo, naninira ng kapwa nila, sinasabi, kukwento ng mga chismis o mga, nako, umalis ka na dyan. Bakit? Hindi makakatulong sa'yo, maniwala ka. Kahit ano pang ganda ng may mga ganito sila, may mga ganyan ako. Basta may ganyan, maniwala po kayo. Sa tagal ko na po rito, lahat ng ganyan hindi umaasenso. Okay?
Sabi nga rito, a strong trading community provide insight, real-time market updates, and emotional support, helping you stay on track during wins and losses. So, ibig sabihin, matalo't manalo, nandito kami, yung mentor mo. Kami, pag nagsabi ka, sir, nasunugan ako. Congratulations. Kino-congrats. Nasunugan niya nga, sir. Kino-congrats. Yes. Bakit? Kasi trader ka na. Kasi walang trader na hindi nasusunugan. Kaya congrats kung nasunugan ka na. Kung na-loss ka, congrats. Huwag kang hinto. Kasi ako, ganyan yung ginawa akin ni Coach Nars eh. Yung sabi ko, Coach, nasunugan ako. Sabi niya sa akin, congrats. Trader ka na. Tuloy-tuloy lang ako. O ngayon, kumikita na ako ng 100 to $500 a day. Hindi na nga eh. $100 to $1,000 a day na. Pero dati, $20 to $50 lang. Tapos naging $100 to $200. Naging hanggang tumas $1,000 to $500. Ngayon, $100 to $1,000 na kumikita ako dito sa trade. Bakit? Anong sikreto? Walang sikreto. Tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang aalis sa community. Kasi pag umalis ka, wala na. Diyan na magsisimula. Masisira na buhay mo. Yan, tandaan nyo. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Umating ka lang ng mga trainings. Subukan mo lang. Mag-demo ka lang, mag-aral ka lang. Tandaan mo, pag ginawa mo yan, hindi ka umalis yan, nanatili ka dyan, tuloy-tuloy ka lang, no, kahit may mga talo. Sige lang, tuloy lang. Ilang beses dito, marami, no, maraming traders na ilang beses, hindi lang maliit, milyon ang natatalo. Pero bakit nagpapatuloy pa rin sila? Kasi nga po, pwedeng kumita rito. Oh, pwedeng kumita rito. Kailangan willing ka to pay the price. Kung gusto mo matuto, kailangan mo nang mag-sacrifice. Kailangan mo magbigay ng oras. Ito yung pangatlo natin, willing to pay the sacrifice. You must be willing to do what others want to do, achieve what others won't achieve. Gawin mo yung mga hindi nila ginagawa. Ano yung mga ginagawa ng mga talunan o ng mga hindi nagwawagi o yung hindi kumikita sa trading? Anong ginagawa nila? Ano yung ginagawa nila? Pwedeng ang ginagawa nila is parang linalaro nila o ginagawa nila sugal, yung trading, o kaya hindi sila nagpapatuloy sa aral, di ba? So ano yung ginagawa naman yung mga kumikita? Habang kumikita sila, inaaral pa nila ng inaaral, yung strategy. Sabi nga, kung ikaw ay bodybuilder, ako dati kasi nagbubuhat. Tapos nagbubuhat ako noon. Kung gusto mong mapalaki yung katawan mo o gumanda yung katawan mo, mag-gym ka, 'di ba? Gawin mo yung hindi ginagawa ng mga hindi kagandahan yung katawan, 'di ba? Walang mga muscle. So wala silang muscle kasi hindi sila nag-exercise. So ikaw ginawa mo yung hindi nila ginagawa. Ano yung hindi nila ginagawa? Hindi sila nag-gym eh. Pero dahil nag-gym ka, gumanda yung katawan mo. 'Di ba? So ganun lang po 'yon. Gawin mo kung meron kang goal o kung gusto mo maging successful, gawin mo yung hindi nila ginagawa. At sigurado ko, si ano si nakalimutan ko tuloy. Yung Incheck, pangalan nito. Basta 'yon, yung sa may-ari yung sa yung internet, 'di ba? Hindi siya marunong wala siyang alam sa internet, di siya marunong sa computer. Si Jack Ma, si Jack Ma, 'di ba? Si Jack Ma, anong alam niya sa computer? Hindi nga marunong eh. Pero ano nangyari? Isa siya sa pinakamayaman sa buong mundo. 'Di ba? So, ganun lang po. Willing to pay the price means being prepared to make the necessary sacrifice and endure. Kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan natin magbigay ng oras. Hindi pwede rito yung sasabihin mo na may cheat codes na nga, may tools na nga, sasabihin mo wala ka pang oras. Kailangan mo mag-sacrifice. Ano yung mag-alis ka, tingnan mo. Gumawa ka ng sa sarili mo sa araw na ito. Ano ba yung dapat kong alisin? No? Kung bago ka pag galing mong trabaho, saan ka pa pumupunta, alisin mo 'yon. Sayang yung oras. O dati pag nag-message ka, umabot ka ng 2, 3 oras, alisin mo 'yon, bawasan mo 'yon. Palitan mo. So dapat may aalisin ka, mag-sacrifice ka para kung gusto mong maging successful. Lahat na nagiging successful, no?
walang time sa chismis. Lahat ng successful, walang oras sa paninira. Lahat ng may successful, walang oras sa teleserye. Kaya iwasan nyo ng manood ng mga drama-drama. Okay? Kung gusto mo mag-success, alisin mo na yan. Kailangan mo isakripisyo yan. Okay? Para mabawasan yung oras mo at mailagay mo dito para matuto ka at maging successful ka. Okay po? So, financial commitment, it also refers to money you might need to invest in tools, education, and capital. Ito po yung mali ng maraming tao o maraming Pilipino. Maraming gustong yumaman, no? Maraming gustong kumita pero ayaw mag-aral, no? Ayaw mag-aral, siyempre ba't sulat po kayo ng sulat? Sino ba 'tong nagsusulat na 'to? Sulat kayo ng sulat, no? Kailangan din natin mag-invest sa mga tools. Halimbawa, kung ako mekaniko, at tinawag mo ako para gumawa ng sasakyan mo at wala akong tools, anong tingin mo? Ako pa magbibigay sa iyo ng tools? O yung nagpapagawa pa magbibigay sa iyo ng tools? Hindi ka kikita pag wala kang tools. Electrician ka, pliers lang wala ka. Paano ka kikita? 'Di ba? So, dito may tools at cheat codes. So kung gusto mong kumita, kailangan mo mag-enroll, kailangan mo mag-invest sa education mo. Kasi gusto mong matuto eh. 'Di ba? Yun yung binabayaran mo. Yun yung binabayaran sa iyo, yung tools. Kaya ka tinawag na mekaniko at gagawa ka doon sa sasakyan dahil may tools ka. Dahil kung wala kang tools, hindi ka kikita. So kailangan din ito sa trading, kailangan ng tools and cheat codes. Sabi nga natin, Forex is risky. Forex is complicated. So, ano kailangan mo para mapadali? 'Di ba? Gusto mo bang mapadali yung trading? Gumamit ka ng tools at cheat codes. So, paano ako magkakaroon yan? Kailangan ko mag-enroll. Kailangan ko mag-enroll para maka-access ako sa tools at cheat codes. 'Di ba? So, yun yung solusyon. Kapag naka-access ako doon, naaral ko yan, natutunan ko yan, di kikita na ako. Kagaya namin ngayon, kumikita na kami. 'Di ba? So, ganun lang po yan. So, kailangan natin, nandoon po tayo na kailangan natin ng konting sakripisyo. Sabi nga dito, being willing to pay the price means fully embracing the journey towards your goals. Knowing the success doesn't come easily and that sacrifices are necessary for growth and achievement. So kailangan mo, halimbawa, no, mayroon kang bibilin. Meron kang bibilin na tingin mo na hindi naman pa ganun kahalaga. Tapos merong negosyo na nag-alok sa iyo na kung saan pag linagay mo yung pera nito, pwedeng kumita. Pwedeng kumita. Ako ganun po eh. Alam niyo po ba? Halimbawa, no, may gusto akong bilhin. Tapos may negosyo na nakita kong may potential. Unahin ko 'to, negosyo. Nung ako po ay nag-enroll dito, kababalik ko lang ata, hindi, nung nag-enroll ako dito, parang wala pa akong budget. May pera ako pero wala akong budget para dito sa negosyo kasi meron akong e-commerce noon. Nag-i-invest, ayun yung tinatrabaho ko. May e-commerce kasi ko. At yung ibang negosyo ko pa. Kaso dito wala akong budget. Pero nakita ko yung potential. Nung umattend ako ng webinar, nakita ko, mukhang may potential to ah. Kasi ang tagal ko nang gustong matuto mag-trade eh. Alam niyo pa, kinontak ko kagad si Costners. Nag-uusap kami. Then after that, nag-enroll na ako. Wala akong cash, wala akong pera, ginamit ko credit card. Credit card ko, sabi ko, $200 lang to. Mababawi ko to. Yun yung mindset ko, mababawi ko to. Oh, yung $200 ko ngayon, yung $200 sa pinang-enroll ko, ano nangyari? Kumita po ako. No? Wala pa akong isang taon, pag kinumpute ko lahat, milyon na kinita ko. Milyon na kinita ko. Halagang $200 lang ah. Biruin nyo, yun yung ibig kong sabihin. Yung mindset mo, kung ang mindset ko noon, may $200,
sana kumita ako. $200, paano pag natalo ko? Do you think kumita ako ngayon? Do you think nagkaroon ako ng milyon ngayon? Do you think natapos yung apartment ko? Hindi, 'di ba? Pero dahil yung mindset ko, may potential ito, tatrabahuhin ko 'to, aaralin ko 'to, magkakaresulta ako rito. Yun yung mindset ko. Hindi ko kagad inisip na kumita ako. Sabi ko, aaralin ko 'to at aalamin ko pa kung anong meron dito. Oh, yun yung nangyari. Kaya ako kumita. So dapat ganun. Kaya kung ikaw yung mindset mo ngayon, sa pag-enroll pa lang nag-aalanganin ka na. Matututo ba ako dito o hindi? Kikita ba ako o hindi? Mababawi ko ba yan o hindi? Ako na po magsasabi sa inyo, huwag ka na mag-trade at huwag ka na rin magnegosyo. Okay? Kung yan yung mindset mo. So makita po What natin are you dito, doing? no? Ito po, What are you doing? anak po ito ni Coach Nars. 11 years old. 11 years old, pero ngayon, marunong mag-trade. Bakit yung bata natutunan? What are you doing? Tingnan po natin. Trading. Yeah, wow. You're putting So, what did you learn OTP. from tonight's trade? So, Let's go. what's your strategy? I always be cautious. I always put TPs and SLs after I make a move. So, what do you think your position? Going to buy or you're going to sell? Buy. You're going to buy. Very good. That's true. Okay? So yan, 11 years old. Siyempre sir, bata pa yan eh. Mabilis yan talaga mapaki-pick up eh. Ako, matanda na ako. 40 na nga ako, 50 na nga ako, 30 years old na ako. Hindi na ako kagaya yan. Siyempre, mga bata, teki yan. Okay. 67 years old. Hindi teki. Zero knowledge sa trading. Kumikita ngayon ng 100 to $200. Baka ngayon mas mataas na, 100 to $500 na kinikita nito. 'Di ba? Yan po si Tatay Eman. Kumikita, hindi techie, hindi marunong sa cellphone, hindi marunong sa laptop, zero knowledge, engineer siya. Kaso siyempre yung edad niya, siyempre nung time niya, wala pa namang mga ganon. Tsaka hindi siya knowledgeable talaga sa trading. Pero dahil inaral niya, natuto siya. So ibig sabihin, kaya mo. 'Di ba? Nasa isip mo lang 'yan. Pag nasa isip mo hindi mo kaya, hindi mo kaya 'yan. Pero pag nasa isip mo, makakaya mo 'yan. Sige, tapikin mo sarili mo. Kaya ko 'to. Tapikin mo. Kaya ko 'to, matututunan ko 'to, kikita ako dito. Tapikin mo sarili mo, 'yan yung sabihin mo. Kikita ako dito, matututunan ko 'to. Yan po. Yan yung maging mindset mo, paniwala ka. Isa ka sa magpapatotoo dito na ikaw ay isa sa mga kumikita dito sa community. Yan ang mga mindset ng mga successful na tao. Okay? So yan lang po, no? Kapag nagtuloy-tuloy ka dito at inaral mo to, gusto mo bang kitain yan? $500 a day? Hindi nga a day eh. Baka minutes lang yan. Ako nga kanina, sabi ko sa inyo, 1,195. Siguro less than 15 minutes. Less than 15 minutes. Biruin mo, 1,195, less than 15. Hindi kayo maniwala yan, tanungin nyo si Coach Nars. Kasi habang nagte-trade ako, nagme-meeting kami, nagte-trade ako. Tapos nung nanalo ako, makita nyo, binidyo pa nga niya. So makikita nyo yun. Diba? So, makita natin na talagang grabe kapag inaral. Tanda mo ha, kapag inaral mo ang trading at yung mindset mo tama, lifetime skill mo na to. Lifetime income, lifetime business. Wala nang mang-i-scam sa'yo. Bakit? Bakit sir, hindi na ako may-scam dito? Sino i-scam sa'yo? Ikaw na yung nagte-trade. Kailangan itama mo lang isip mo. I-control mo lang yung sarili mo. Kasi dito, kailangan ng control your emotions. Yung pang-apat, own it, take 100% responsibility. The solution is within you. You are the CEO of this business. Lagi mong isipin, sa negosyong ito, ikaw yung may control. Ikaw yung CEO. Ikaw yung magdidesisyon. Ikaw yung maglalagay ng sell. Ikaw maglalagay ng buy. Ikaw yung mag-a-analyze. Ikaw yung babasa ng cheat codes. Ikaw yung gagamit ng tools. Kaya,
responsibilidad mo yan. Kilala niyo po ba to? Si John Wooden. Si John Wooden po, magaling na basketball player yan nung araw. Ngayon coach na siya. Do you believe, pag binasa niyo yung istorya niya, siya yung coach na kung saan kapag natatalo yung team niya, wala siyang sinisisi. Inaako niya lahat. This is my accountability. Accountable ako rito. Ako yung may kasalanan. Ako yung may ganito. Ako yung may mistake. Hindi niya sinisisi sa iba. Ayan yung mali sa atin. No? Tayo, lagi tayo naghahanap ng masisisi. Di ba? Natalo ka. Nag-trade ka. Ano sasabihin mo? Hindi pala yung effective na community na yan. Hindi pala yung effective iconic na yan. Hindi naman ako kumikita dyan. Sinisi mo pa yun. Ba't hindi mo sisihin yung sarili mo? Ba't hindi mo tanongin yung sarili mo? Ano ba yung ginawa mo? Oh, sabi ko nga, maraming kumita rito, maraming hindi rin. Anong ginawa? Tanungin mo sarili mo. Yung iba, sasabihin pa nila, di ba? Nanalo, no? Nag-profit ka. Ang laki ng prinapit mo. Tapos nasunugan ka. Tapos ang sabi mo, hindi ako para dito. Di ba? Hindi ako para dito. Hindi ka para dito. Ba't nung kumita ka ng malaki, hindi mo yan sinabi? Tapos nung nasunugan ka, nagsalita ka, hindi ka para dito. Ano ba yung ginawa mo? Nangyari sa'yo? Dapat i-reflect mo. Di ba? Hindi yung maninisi ka. Parang yung di ba? Sa bagay, nung una pang panahon yan kwento ko lang sa inyo na sa Biblia, kung nagbabasa kayo ng Bible, ba't Adan? Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, sa kay Ebat Adan, kainin nyo lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban lang sa 2 punong ito. No? Yung puno ng buhay at yung kaalaman. Ngayon, dumating yung ahas, si Satanas, at tinukso si Eva. Kinain nila yung bunga, sa madalit sabi. Nung kinain nila yung bunga ng mag-asawa, dumating ang Panginoon. Nung dumating ang Panginoon, nagtago sila, nagtakip sila. Ang sabi ng Panginoon, bakit? Kinain nyo ba yung bungang ipinagbabawal ko? Ano sinabi? Imbis na sabihin nila, yes, opo, Panginoon, kinain ko po. Kasalanan po namin. Hindi kami sumunod dun sa utos mo. Anong ginawa? Ano sabi ni Adan? Ito kasing babae na binigay mo sa akin. Inalok ako. 'Di ba? Oh, ngayon ano sabi ni Eva? Ito kasing ahas Inalok ako Nagturo na. Pagtingin ng ahas sa likod, wala na siyang maituro. Last na siya 'Di ba? So yan po no, mahilig tayong magturo. Imbis na aminin mo na yung pagkakamali mo, ayaw mong aminin. Yan yung mahirap kaya hindi ka nagiging successful. Kaya hindi ka nagiging successful, hindi mo inaamin o hindi mo inaangkin na nag-fail ka. Hindi mo na inaamin nagkamali ka. Kaya hindi ka nagiging successful. Tubukan mo ngayon, tanggapin yan. Hindi ka makamove on, na-scam ako, hindi mo maalis-alis sa isip mo na na-scam ka. Kaya hanggang ngayon, nasa isip mo pa rin, scam itong Forex. Di ba? Accountable ka doon. Wag mo na sisihin dahil kay ganito naloko ko dahil wag mo na 'yun. Hindi na mababalik 'yun. Ako marami akong na-scam, marami sa akin nag-alok ng mga kaibigan ko. Kaibigan ko mismo, inalok ako. Tapos na-scam kami. Wala silang narinig sa akin kahit isa. Tumahimik lang ako, then nag-pray ako. Sabi ko, hanap uli ako ng panibago. Ganun lang. Kaya hanggang ngayon magkakaibigan kami. Hindi ako yung nalugay ka dahil sa iyo kaya ako na-scam kahit na kung ayaw mo wala naman siyang magagawa. Kung ayaw ko wala naman siyang magagawa bakit ako ginusto ko 'yun 'Di ba? Dito sa Forex ang ibig kong sabihin, 'di ba? Kailangan ikaw yung nag-trade, responsibility mo 'yan. Accountable ka diyan. Huwag mong isisi sa iba. Natalo ka, di sisihin mo sarili mo. Kahit nga sarili mo, wag mong sisihin Tanggapin mo lang. 'Di ba? Tanggapin mo lang. Wag mong sisihin sarili mo, baka ma-depress ka pa diyan. Tanggapin mo lang. Ako ganun lang Pag nawala sa tatanggapin ko lang. 10 million nawala sa tanggap ko. Kasi alam ko, kumita na ako ng 10 million, kikita pa ako niyan. Yun yung nasa isip ko. O kaya ngayon, sigurado, kikita ako niyan. So dapat ganun. Ganun. Ikaw yung boss sa sarili mo. Ikaw yung boss dito. Hindi kami. Ginaguide ka lang namin kung paano gagawin mo. Ikaw pa rin yung magte-trade. Kaya pag natalo ka,
sarilinin mo. Kasi pag nanalo ka, hindi naman kami humihingi ng ano sa'yo. No, kahit pangkape, hindi kami humihingi sa'yo. Pag winidraw mo yan, ikaw sa'yo yan, buo mo mawi-withdraw yan. Wala naman kaming kukunin dyan na porsyento. Di ba? O, pag nagwi-winning ka, tuwan-tuwa ka. Pag na-loss ka, sisisihin mo kami. Sisisihin mo yung coach mo, sisisihin mo yung ibang tao. Eh ba't nung nananalo ka, wala kang binibigay? Tapos nagkakamali ka, naninisi ka. 'Di ba? So dapat iwasan natin 'yan. Kung gusto mo maging successful na tao, matuto ka na matuto ka na angkinin lahat ng pagkakamali sa iyo. O, maging accountable ka sa lahat ng gagawin mo. Okay po? Taking 100% responsibility in forex trading is crucial because it shifts the focus from external blame to internal control. Ito yung nangyayari, no? Kaya nagiging emotion ka. Kaya imbis na makabawi ka, hindi ka na nakakabawi. Anong mangyayari sa iyo? Magku-quit ka na. Ay, hindi ako para dito, alis na lang ako. O, saan gagawin mo ngayon? Tapos sa susunod ulit, pag may nakita ka na naman, forex din, magjo-join ka na naman doon. So para kang tipaklong, talon ka ng talon. 'Di ba? Forex din pala sasalihan mo, crypto rin pala sasalihan mo, stock din na sasalihan mo. Ba't umalis ka pa rito? Sa community, ba't di mo pa inaral? Tapos later on, doon ka rin pala papupunta sa stock market, sa cryptocurrency. Dito meron naman tayo. Sana inaral mo na lang. 'Di ba? Nagsayang ka pa ng oras, nagsayang ka pa ng pera. 'Di ba? Kailangan tanggapin mo lang. Tulad ako, masakit sa akin $3,000 na talo, 'di ba? Magkano na 'yung sa peso? Pero inalis ko 'yun, sabi ko mababawi ko 'to. Nabawi ko naman, 'di ba? Nabawi ko mahigit pa. Higit pa. Sobra pa. Bakit? Pero kung nag-quit ako, naku, naubusan na ako, 3,000 na ako, wala na akong ano, ganito ganyan. Nagdrama-drama na ako sa sarili ko. Malamang hindi ako kumita nga ng kinikita ko ngayon. 'Di ba? So yan yung kahalagan. Salamat sa community. Kaya salamat kay Coach Nars, no, kasi dahil sa kanya bilang mentor, no, yung support niya saka sa community. Nakita ko kung paano lumago, paano dumami. 'Di ba? Nakaka-encourage na nakikita mo doon sa posting, ang daming kumikita. 'Di ba? Ba't hindi ka mamomotivate dun sa dami ng kumikita? Ibig sabihin ko, pag kumikita sila, kaya ko rin kumita. 'Di ba? Dapat ganoon. Kumikita sila, buti na lang, sana all. Ayun na lang lagi mong bukang bibig, sana all. 'Di ba? Sana all, wala ka namang ginagawa, di ka naman nagte-trade, di ka nga nag-enroll eh. Tapos sasabihin mo, sana all. Tapos pag nag-post ng malaki, magkano kapital mo diyan? Pag sinabi ko, 2,000. Ay, ang laki, wala akong ganyan. 'Di ba? Ayan yung karamihan eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo pa, ay may kapital pala rito, kala ko libre. Kung gusto mo ng libre, wag ka na mag-forex. Kung gusto mo ng libre, wag ka na magnegosyo. Okay? Kailangan, no, dito magdesisyon ka. Huwag kang mahilig manisi, huwag kang mahilig na mag-blame ng iba o manira ng tao. Sabi nga rito, blaming external factors can lead to frustration and emotional trading, which are detrimental in the forex market. So ito yung magiging emotional ka. Kaya karamihan loss mangyayari sa iyo kasi wala ka, yung isip mo iba eh. Habang nagte-trade ka, ang isip mo, papakita ko sa kanya, nakikita ko rito, pag kumita ako dito, ganito, ganyan. Yun yung nasa isip mo. Hindi ba yung nag-ano ka na positive ka, kikita ako rito, tapos yan, ayusin mo lang yung emotion mo. Kaya pag halimbawa masama loob mo, galit ka, huwag ka mag-trade. Okay? Kung may problema ka, huwag ka mag-trade. Huwag ka mag-trade. Bakit? Madadala mo yan. Kaya nga iwasan mo manood ng drama. Kasi pag nanonood ka ng drama, baka madala mo yan sa trading. Okay? Owning your trading journey and taking 100% responsibility transform you into empowered and adaptable trader. Tandaan niyo po, kung ikaw yan, no? Kung ikaw, tanggapin mo. Nagkamali ka? Okay, nagkamali ako, tanggapin mo. Nasunugan ka, tanggapin mo. Nasunugan ako. Anong gagawin mo? Babawi ako. Paano ka babawi? Aaralin ko. Babalikan ko. Balikan mo. Bakit ba ako nasunugan? Ano ba yung mali kong ginawa? Balikan mo yon. Ngayon, itama mo. Ano mo? Sabi nga rito, it shifts your focus from the blaming circumstances to creating solution, ultimately leading to sustained growth and success in forex trading. Ang mahirap po sa atin,
Lagi tayong nakafocus doon sa problema. Pag may problema ka, yun yung tinitingnan mo. Nagmumukmo ka sa bahay, di ba? Ba't pag may problema ka, ba't hindi mo ipagdasal? Lumuhod ka, humingi ka ng guidance sa Panginoon. Then, relax mo yung sarili mo. Tanggapin mo. Ito po yung ano, no? Kwento ko lang sa inyo. Nasa airport ako noon, doon pa ako nagtatrabaho. Nagle-lending kami. Ibig sabihin, nagpapahiram ng pera. Tapos hindi pa ako Christian noon, kaya yung pa yung business ko. Na ngayon, nung nagpapahiram ng misis ko, Christian na pala ako, yung misis ko pa hindi. Papahiram siya ng pera, tapos may napahiram siyang teacher. Million po yung tinakbo sa amin pera. Iyak nang iyak yung misis ko, depressed siya. Ako ang ginawa ko, nagpray ako. Then kinausap ko siya. Hindi ko siya sinisi. Sabi ko, hayaan mo na yan. Pera lang yan. Mababalik lang yan. Mababalik din sa atin yan. Kasi talagang iyak siya. Laki ng perang nawala sa amin. Milyon. Pero ano sabi ko? Focus ako sa solution. Wala na eh. Ano pa magagawa ko doon? So pinag-pray ko. Nag-usap kami ng misis ko. Huwag ka nang umiyak. Mababalik sa atin yan. Tandaan mo yan. Mas malaki pa yung kikitain natin yan. At hayaan mo na yun sa kanya. At baka mas kailangan niya. Di ba? Totoo naman. Sabi ko nga sa inyo, mas doble pa yung bumalik sa akin. Kasi bakit? Gumaan yung loob ko nung tinanggap ko yon at nawala yung mga iniisip ko. Ganon din sa misis ko. Nung tinanggap niya, naging maayos siya. Kasi hanggat di mo tinatanggap yung isang bagay na nagkamali ka o yung isang bagay na nangyari, no, na masakit sa'yo, hanggat di mo yan tinatanggap, ikaw rin yung mahihirapan dyan. Halimbawa, galit na galit ka sa isang tao. Siya masaya kasi wala naman siyang galit sa'yo pero ikaw nagagalit, di niya alam kung bakit. Basta nakikita mo nagagalit ka. Sino naapektuhan? Di ba ikaw? Pero siya tuwan-tuwa, pag nakikita mo masaya siya. Lalo ka naman nagagalit kasi masaya siya. Ikaw naman nanggigigil. Oh, sino may kasalanan? Di ikaw. Kaya nga malaking bagay, pag may galit ka sa isang tao, matuto ka magpatawad. Hangga't di ka nagpapatawad, no? Tanda mo, hangga't di ka nagpapatawad, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Kasi tuwing makikita mo yung tao, may galit sa'yo. Pero subukan mo na alisin yung galit, magiging masaya ka. Tuwing makikita mo siya, ngingiti ka, masasaya ka. Hindi ka na magagalit. Kaya mahalaga yung forgiveness, pagpapatawad. Kaya kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo, may mga nagkamali sa'yo, patawarin mo para makamove on ka, para maging masaya ka. At mawala yung mga emotion na yan. At sigurado ko, magiging successful ka na. Okay? Hangga't nandiyan dyan sa iyo ang kabigatan na yan, hindi ka makakausad. Kaya maraming hindi makausad kasi mabibigat yung dala. Bawasan mo, alisin mo, hindi mo bawasan, alisin mo yung mabibigat na yan para mabilis kang makausad. Okay po? So, panglima, last but not the least, profitable traders use tools. Lahat ng naging traders, no? Lahat ng naging matagumpay, walang naging matagumpay na tao na hindi gumamit ng tools. Meron ba kayong alam na meron naging matagumpay na hindi gumamit ng tools? Jack Ma, anong tools niya? 'Di ba? Computer, internet. Kailangan mo ng tools kasi hindi mangyayari yan kung hindi. Dito sa trading, anong tools? Kailangan natin ng training. Ano pa? Kailangan natin ng tools. Kailangan natin ng makabagong sistema. Kailangan natin ng AI. Kailangan natin ng mga cheat codes. Kasi gusto natin mapadali para kumita tayo. Yan yung mga kailangan natin. So, kailangan mo yan. Kaya wag kang manghinayang sa education, wag kang manghinayang sa mga tools na gagamitin mo. Yung iba, no, mag-enroll, tapos kaya ka nga may cheat code, may tools, ang gagamitin mo, yung sarili mo, hulalisis. Ano nangyayari? Tapos sisisihin mo yung iba. Ikaw magkakamali. May tools eh. Ba't hindi mo gamitin yung tools? Ba't hindi mo aralin? Wala akong time eh. Ayan yung mali mo. Diba? Meron bang electrician na maggagawa ng kuryente na walang gamit? Paano kakikita niyan? So ito po napakaganda. Kasi nga dito sa ano natin is may mga tools. So kailangan mo ng tools. Kasi tulad nito, mekaniko ka. Paano mo magagawa itong sasakyan na to kung wala kang tools? Paano mo malalaman kung ano yung problema niyan kung wala kang tools? 'Di ba? So walang mangyayari. So dahil sa tools, napapadali
yung dapat, yung mahirap napapadali. Dito, dahil may tools siya, nakikita niya kagad kung ano yung problema ng sasakyan. 'Di ba? Kagaya sa atin, yung mahirap na trading, napadali ngayon. Bakit? Sa tools. Bakit ako kumita ng 1,195? Dahil magaling ako mag-trade? Hindi. Hindi po. Kaya ako kumita gamit ko yung cheat codes, no? Yung bagong cheat codes natin. Oh, yan malalaman niyo 'yan, no? Yung bagong cheat codes natin, excited ako diyan. Sinubukan ko yung bagong cheat codes. Grabe. Oh, kung wala yan, hindi ako kikita ng 1,195. Sasabihin nyo, kaya kayo kumikita kasi ang gagaling yung mag-trade. No. Kaya kami na kumikita kasi may tools. Kasi may cheat codes. Ginagamit lang namin. Yan yung hindi mo ginagamit, kaya ka loss. Diba? Ayan yung binabayaran mo sa tuition fee. Yung tools and cheat codes. So maximize mo yan, gamitin mo yan. Bakit ayaw mong gamitin? 'Di ba? So, yan, yung introduce natin, makikilala nyo na yan kung anong tools na yan. Ako, grabe. Maniwala kayo, hindi. Pag di pa kayo kumita dito, ewan ko na lang. Okay? So, yan, precision and speed. In a fast-moving market, traders who leverage AI and smart tools gain significant edge over those who really solely on manually strategies. So, kung ikaw ay dati sa manual mag-a-analyze ka pa. So, aaralin mo pa rin naman yan, yung mga technical analysis. Ang ibig ko na sabihin, habang inaaral mo siya, kumikita ka na dahil sa tulong ng tools tsaka cheat codes. Hanggang ngayon, nag-aaral pa kami. Si Coach nag-aaral pa rin yan. Ako nag-aaral pa rin ako mag-trade. Hindi po kami magagaling na trader. Kaya po kami kumikita ng malalaki dahil po sa tools. Ayan po yung ating provider, yung Iconic. Ayan yung binibigay sa atin. No, sila yung mga provider niyan. Hindi po sila trading platform, investment company, hindi po. Academy po sila. Nagtuturo po sila para matuto po tayo mag-trade. So dahil sa kanila, meron silang mga tools and cheat codes. Nandiyan yung AI, yung Manara, Swipe to Trade, at iba-iba pa, no, na mga signals natin. At yun, yung papakilala natin bagong signals. No, later malalaman niyo 'yan. Abangan niyo 'yan, no? Kaya diyan sa mga nag-enroll, no, sa mga nag-enroll diyan, sa mga yung nasunugan, nako, ito na yung time nyo, makakabawi na kayo dito, promise. Okay, pag nalaman nyo to. Kaya wag kayong aalis diyan. Kaya yung mga hindi pa nag-enroll, mag-enroll na kayo, no? Kung hindi ka pa nag-enroll, mag-enroll ka na. Kung hindi mo pa naintindihan, magtanong ka muna doon sa nag-invite sa iyo. Okay? Kung ano yung gagawin mo. Okay? So ganito lang po 'yan, no? Tulad nito, isa to sa mga tools. Imbis na ikaw yung gagawa nito, si AI na. 'Di ba? Kakopy mo na lang 'yan. So yan, pataas siya. Oh, 'di ba? Dito pag na-hit niya 'yan, TP1, TP2, profit ka na. Oh, ito yung stop loss. Kahit may ginagawa, kaya nga dito kahit busy ka, pwede mong gawin 'to. Kaya doon sa nagsasabi na busy ako, hindi ko magagawa 'yan. Sinasabi mo lang 'yan kasi hindi mo alam, hindi mo kasi inaral. Aralin mo. 'Di ba? Copy trade lang 'to, ika-copy mo lang 'yan, kikita ka na. O kahit matulog ka na, may gawin ka na. Dahil nakaset na 'yan, kikita ka. O 'di ba? Ito. O, bat pattern. Nag-suggest siya dito. Kokopyahin mo lang, maglalagay ka TP1, TP2, stop loss. O tulog ka na. O gawin mo na 'yung gagawin mo. Ay pag na-hit niya 'yan, kita ka na. Paano sir kung bumaliktad 'yan? Bumaba. Hindi ka rin naman talo. Hindi ka kumita, hindi ka naman talo kasi may stop loss. Hindi naubos yung pera mo, hindi ka nalugi. Yan yung kahalagahan, yung risk management. Ayan yung kahalagahan kung bakit may tools. Imbes na ikaw yung gagawa niyan, hindi na. Ika-copy trade, shortcut na. No? Shortcut na yan. Hindi na ikaw pero siyempre, ay inaaral pa rin yan ha. Hindi porket cheat codes tsaka tools, hindi na inaaral. Inaaral pa rin po yan. Wow, okay? wow, guys. Tingnan nyo to ha. Tulad na to, isa sa mga cheat codes natin. Si Abdallah, 'di ba? Pero papalitan na natin 'to. Hindi na si Abdallah, yung bagong cheat codes natin, makikita nyo. Daig pa si Abdallah. Yan, daig pa si Abdallah. Makikita nyo yan, grabe. No? Dito, kumikita ng dito nga kumita ako ng $500, $100 to $500 kinikita ko dito kay Abdallah.
kapag nagte-trade ako. So yan po, no, sasabayan lang nila, sasabihin Guys, TP, congrats, closing this trade. yan, sasabihin niya lang kung kailan ka magbabay, kung kailan ka magsesell. 'Di ba? So hindi porket cheat codes yan, hindi mo naaaralin, aaralin mo pa rin yan. Sasabayan mo nga siya eh. Okay? So yan po, yung napakaganda ng mga cheat codes. Kailangan natin to. No? Dito napapadali yung buhay natin. Dito napapadali yung kita natin. Yung mahirap, napapadali sa iyo. Biruin mo, zero knowledge, wala kang alam, kumikita ka ng $300, $400 dito. Sumasabay ka lang kay Abdallah. Eh, anong mahirap doon? Nasa isip mo lang yan. Subukan mo muna. 'Di ba? Hindi ka pa nga nag-e-enroll, hindi mo pa nga ayaw mo. Subukan mo muna. Kapag nasubukan mo, saka mo sabihin, 'di ba? Kasi marami sa atin hindi pa sinusubukan, nahihirapan na. Subukan mo. Hello guys. O ito, isang OFW sa Japan, zero knowledge. Pakinggan niyo yung testimony niya. Good day and God bless to everyone. Ako nga pala si Honor, OFW dito sa Japan. Tsaka one month old pa lang ako sa Iconic Academy. Salamat pala sa opportunity. Sir Nars kasi nakilala ko siya. And natutunan ko kung paano mag-trade ng Forex. Wala kasi akong idea kung paano mag-trade sa mga Forex. Although naririnig ko siya. Yung community is totoong community siya. Hindi siya community ng mga scam kasi marami na rin akong nasaryan na community pero maya-maya nagpo-close yung community na yun, nawawala yung pera. Ayun, so far so good sa isang buwan. Sa isang buwan ko, withdraw na ako itong basis. Unang withdraw ko is $400, second is $300. Pang tatlo is $70, 70 lang siya. Tapos nag-withdraw ulit ako. Nag-withdraw ako ng pang-apat na $100. And then yung pang-lima is $700. Kinita ko lang yun sa 2 days. And then Sunday, nakapag-gain ako ng halos 1,000 USD. And then nag-withdraw ako ng $700. Yun po yung pinakamalaking withdraw ko sa with pan of 2 days. Sasabi ko lang sa mga kasama kong nabaguhan, sa mga newbie, kagaya ng sinasabi ng mga professional traders, master the chart. Na pwede nyo namang hingiin yung link sa Chart Mastery. Sa mga coaches yan. May link agad sa'yo na ibibigay na Chart Mastery. Pag na-click mo yun, lalabas yung mga previous na upload nila sa mga YouTube channel nila. Ang nagustuhan ko talaga na isa magaling magturo dyan si Coach Inky. Doon talaga akong natuto. Kung paano gamitin yung buy limit, fill limit. Kayo din ma'am. Shout out sa'yo. Salamat. Yun lang. God bless to all. Okay, so nakita natin, no? Isang OFW sa Japan na kumita dito. So makita nyo yung withdrawals niya, di ba? Zero knowledge. Pero ngayon, di ba, profitable trader na. He who is not courageous enough to take the risk will accomplish nothing in life. Kung ikaw yung takot o duwag ka, o hindi mo kaya mag-take ng risk, ito sasabihin ko sa iyo, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka magiging successful. Sa mga kapwa ko OFW, do you think kung hindi ka nag-take risk, pumunta ng abroad, kung hindi tayo nag-take risk, pumunta dito, tingin mo, mabibigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo? Mapapagtapos mo yung anak mo? Pero dahil nag-take risk ka, kahit mahirap, kahit alam mo na hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo pagdating mo dito. Maraming Pasko na hindi ka umuwi. Graduation ng anak mo, hindi ka nakauwi. Sinakripisyo mo yan para lang mabigyan ng buhay yung pamilya mo. Ng magandang buhay. Matapang ka, kaya mo yan nagawa. Tapos, dito sa Forex, matatakot ka. Kung gusto mo na kumita at gusto mo na maging successful sa buhay, maging matapang ka, huwag kang maging duwag. Binigyan tayo ng Diyos ng tapang, hindi ng kaduwagan. Manalangin ka lang, manampalataya ka lang, tandaan mo, hindi ka iiwan ng Diyos. God is in control of everything. Yan ang tandaan mo. At lagi mong iisipin na may Diyos na tutulong sa'yo
para maging matagumpay ka sa buhay. Tandaan mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Pero pag may Diyos sa buhay mo, kahit saan ka pumunta, magtatagumpay ka. Kaya kahit mahirap, kahit delikado ang buhay, dahil kasama mo ang Diyos at yun yung mindset mo, yung deepest way mo, isipin mo lang, pag bumabangon ka sa umaga, para kanina, aba, Nescafe yan. Di ba? Pero, di ba, kanino mo ba ginagawa to? Sa sarili mo ba? Hindi. Kaya ako ginagawa to dahil gusto ko na mag-for good. Dahil nangarap ako mag-abroad, ngayon gusto ko na mag-for good. So, kailangan itong taon na to, hindi taon na to, next year, kasi next year patapos yung contract ko. Kailangan for good na ako. Yan na yung nasa isip ko. Yan na yung magpo-for good na ako next year. Bakit? Kasi natutunan ko na yung forex trading. Kaya na to. Kaya na nito buhayin yung pamilya ko. Ngayon pa nga lang, naririto na ako. Kaya nang buhayin. 'Di ba? Kaka-enroll lang ng anak ko. Hindi ko ginalaw yung sweldo ko. Yung kinita ko dito, yung naipon ko rito, yun yung pinambayad ko sa tuition ng anak ko. Ang laki ng tuition. Paano na lang kung wala yung forex? Kulang yung sweldo ko. Di ba? Kaya salamat sa Diyos dahil naka-join ako sa community na ito. Salamat kay Coach Nars. Salamat sa community. Dahil dito, napalakas ako. Dahil dito, mas tumapang ako. Dahil dito, naging risk taker lalo ako. Dahil dito, matutupad ang pangarap ko. Yan ang dapat na mindset natin. Okay? Kaya dapat matutunan po natin na tayong lahat, walang taong hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Walang taong talunan. Lahat ng tao gusto maging winner. Pero paano ka magiging winner kung yung isip mo talunan? Dapat tayong dapat tayong mag dapat dapat tayong maging matapang. Okay? So dapat na lagi nating iisipin na walang mahirap sa taong may pangarap. Tandaan mo, ito, winners never quit and quitters never win. Kaya wag kang susuko. Laban lang. Laban lang. Okay? So yan po yung iiwan ko po sa inyo na motivation. Nawa makapag-decide ka sa buhay mo ngayon kung itutuloy mo to o hindi. Ano yung mangyayari sa'yo? OFW ka? Uuwi ka na? O pag umuwi ka, anong negosyo yung itatayo mo? Ako po, nag-franchise po ako. 2 yung franchise ko. Ilan daan libo yung linagay ko dyan. Hindi ako kumita. Ikaw, uuwi ka, yung pera mong dala, ipang ninegosyo mo? Okay, fine. Pwede naman. Pwede naman. Pero mas mainam pa rin na habang naririto ka, kumikita ka na. Nasubukan mo na. Kasi doon susubukan mo pa lang. Aaralin mo pa lang. Pag nagkamali ka, balik ka uli sa abroad. Buti kung bata pa. Paano pag matanda ka na? Kaya ngayon, habang nandiyan ka, simulan mo na to. Aralin mo na. Tulad ako, inaral ko na. 24 years na ako rito. Ang dami ko ng araw na gusto na umuwi. Pero ngayon, sigurado na ako. Bakit? Ngayon pa lang, kumikita na ako. Sabi ko nga sa inyo, malaki pa yung kinikita ko dito sa sweldo ko. Tinatapos ko lang yung kontra ko. Ayoko naman kasi siyempre, maganda yung company ko naman. May utang na loob ako. So, hiniling pa nila ako mag-extend. So, pinagbigyan ko. Pero last na to. Kaya abangan nyo, next year, si Coach Jim Ro, for good na. At magpo-focus na kami dito sa trading para mas marami pa kami matulungan mga Pilipino. At OFW na katulad ko. Kasi yan yung aking mandato ngayon. Dahil ako, isang OFW, alam ko risk taker tayo. Ang dami natin na pagdaanan na scam. Pero sa paraan na ito, nawa makatulong ako. Hindi ka na may scam. Bakit? Wala kaming kukunin pera sa'yo para kami mag-trade. Ikaw ang magte-trade. Ikaw magte-trade. I-guide ka lang namin, tuturuan ka lang namin. Hindi lang yon.
kailangan lang maging tama yung mindset. Itatama lang natin yung mindset. At kung paano kami kumita, gayahin mo lang yung ginawa namin. Sigurado ko, kung gagawin mo yung gagawin namin, kikita ka rin kagaya ng kinikita namin. Lahat ng sumunod at gumaya doon sa success ni Coach Nars, Coach MJ, Coach Mars, Coach JL, at yung iba pang naririto na coach. Bakit sila kumita? Dahil sinunod nila yung mentor nila. Sinunod namin yung mentor namin kasi naging successful siya. Kumikita siya ng malaki ngayon, di kumikita rin kami ng malaki. Kaya kung gusto mo kumita ng malaki, sumunod ka lang sa coach mo. Sundin mo lang. Okay? Dahil ako naniniwala, hindi naman tuturuan kanya para matalo, hindi kanya tuturuan para malugi. Tuturuan kanya para kumita. Di ba? Kasi habang kumikita din kami. Kasi tuloy-tuloy yung trading natin eh. Tama? So yun lang po. So maraming salamat at meron po bang mga tanong? May mga tanong po ba? Sige, baka pwede tayong mag-entertain. Kung may mga katanungan. Wala na po ba? Yan. May natutunan po ba kayo sa akin? Gusto ko lang malaman. Yan. Type nga po kayo dyan. Yung totoo ha. Hindi ko kailangan ng kung yung totoo na may natutunan kayo. How much yung bayad sa mentor? Wala pong bayad kaming mentor. Okay? Mag-enroll ka lang. Libre na kami. Okay? Yan, sino ba to? Yan. And course. Yung sa course. So, yun. May tanong mo na lang doon sa sa'yo. Yung nag-invite sa'yo, tanungin mo sila. So, ibibigay niya sila yung detalye. Kaming mentor, hindi mo kailangan bayaran. Okay? Mag-enroll ka lang, okay na. Mentor mo na kami. Okay? Kailan ang release ng bagong session? Antay lang. Okay? I-a-announce yan. Wag mag-alala. So, para yan sa mga naka-enroll at naka-renew. Kaya kung di ka pa nakaka-renew, mag-renew ka na. Kung di ka pa nakaka-enroll, mag-enroll ka na. Para pag linabas yan, kasama ka na. At kumikita ka na. Kaya dapat take action eh. Para mabilis, di ba? So, yon. Sino pa ba? Meron, Yes, life lesson learning din po. Okay? Yes, coach. Madami natutunan. Salamat po sa Diyos. Yan. Kahit papano, meron naman po. Kahit papano, meron naman po. Okay na rin. Ayun yung nasa niya. Coach, good po and thanks for the pre-training. God bless. Okay? Coach Jim Ross, saan ka sa Saudi? Dito ako sa Damam Al-Kubar. Yan. Salamat, Coach Jim Ross. God bless po. Pwede bang gumamit credit card ng pag-enroll? Yes, pwede. Credit card, debit card, Paymaya, GoTime, pwede. Okay? I-message mo lang yung sa'yo, yung nag-invite sa'yo, nagpasa ng link. Okay? Invitean mo lang. Message mo lang sila. Anong best ng starter ng course? Anong IQ Prime or IQ Max? Tanong niyo po doon sa nag-invite sa iyo, ha? Ay para i-guide kayo kung mag-enroll ka. Okay, coach, copy, salamat. Thank you, coach. Yan. Okay. Thank you very much sa Coach Nars. Kung nandiyan ka pa, thank you very much sa iyo. Ayan, Coach MJ, shoutout natin. Yan, nandiyan pala si Coach MJ. Coach MJ, shoutout sa iyo diyan. Salamat sa pag-attend. Yan po. Yan, nandiyan si Coach MJ, si Coach Nars. Thank you very much. Yan po. At nawa, may natutunan po kayo. At tuloy-tuloy lang po. Yan, si Coach Reken, nandiyan pala. Yan, Coach, thank you. Yan, salamat po sa inyong lahat. At God bless. Nandito muli si Coach Jimro. Lagi nagsasabi sa inyo, walang mahirap sa taong may pangarap. Basta lagi ka lang manalangin, manampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Okay, so God bless po. Thank you very much. Thank you.